Xin Chow! Magandang gabi! Buhay na naman po tayo, ladies and gentlemen. It's our day 5 here at Ho Chi Minh, Saigon. At ngayong araw na ito, may bagay akong gagawin na hindi ko pwede hindi gawin. Dahil ito ang aking paghihigante. Ano daw? Hindi. Gagawin ko yung sightseeing tour bus na naunsya min nakaraan dahil sa ulan. Pero ngayon dahil masin nyo, maganda na yung kapaliguran. Maganda na yung langit. So, malabo ng umulan. So, I think may enjoy ko na ngayon yung sightseeing tour. Ayan yun o. Yan. Ganyan yung gagawin ko. Sasakay tayo ng bus para na sa ganon ay ikot natin ng ganito. Dahil syempre, ito yung magiging bago kong lugar. So, kailangan ay maikot siya para alam ko sila kung magsispunta. So, ngayon ako papunta dun sa aking bus area. Medyo malayo-layo. Nakaraan nga lang. Mula sa hotel ko. Pero I love the vibes ngayon ha. Tignan nyo ha. Yes, Shishao. At this time, ito na nga talaga. Matutupad ko na siya. And I guess na hindi naman na sana uulan for this second time around of trying the Decker bus. And I hope so na sana hindi nga umulan ngayon kasi nung the last time ay talagang umulan. Kaya sayang yung Banaya at sayang yung airport. But this time I think I will make it. So I will just turn around the city and then see what is going on in the vicinity. It's Vietnamese person here. She is Anna. She's on my side. Hi, Anna. Say hi. Nice to meet you. Yeah. So, at this moment, umaandar na yung aming bus. Enjoy natin ang ganap sa paligid. Let's go. Parang bagal kasi. May food street. Parang pupunta ako dun mamaya. Meron akong mga. So, tatapat ko na dun sa harapan para makita nyo na alam kong ganda-ganda na sa akin. So, ilipat ko na ito na.
Umuulan na naman. Diba? Very wrong. The rain is not giving. Hindi siya nakikisama. Parang laging lang yung ginagawa ko ha. Ngayon mo naman yung langit maulam. Pero not too much. Over the bridge, so this is one area is the dark. Another area over there is kind of like new area. But over there is kind of really developed and then the rich people live over there. And kind of another private. So it's some kind of luxury living there. Ito, bakit not like meron palang part doon kind of sa another city in the big city. parang yung sa MOA. Ito yung bridge na ang ganda ng bridge na ito in fairness, parang kayang gawin sa sa Manila Bridge. Yung side yan. Tapos chika is ito daw na parking New City. This city na parang develop siya para maging bagong bahay, mga bahay, mga condos, and everything. Para siyang MOA na ginawa para tirahan. Para maging bagong lugar. New City. Mahal daw siya. Mga bahay na mamayayaman. Tsaka ako lang talaga. Wow. I don't know how to say English, but they try to recover, like not rebuild, but like make it safe. Oh, it's stay open. longer. I thought it's closed. It's open. Maybe like inside look more beautiful. Yes, and ito na nga. Tapos yung tour natin. So, nandito tayo ngayon now sa Coffee Apartment. Ayan. Medyo hindi lang maganda kasi umuulan. So, hindi gano'n kaganda yung singer. So, parang alam mo to, sabi nila, blessings yan. Kasi mamumulan blessings yan. So, parang, ano ko ng Pilipinas, marami kong blessing. Kasi ang dami kong ulan eh. Diba? Baka may ahas sa likod ko. Baka may ahas. The Coffee Apartment. Together with the snake. The ahas. Pupunta ka dito sa Coffee Apartment. Ito yung dadaanan mo. Ayan yung hallway. Pasok doon sa Coffee Kineme. Sige, ang dami na card. Gusto ko mag-elevator tayo. Elevator siguro tayo. So, may nakalagay dito na kapag sumakay ka ng elevator, may bayad. $3,000. So, hindi ko alam kung magbabayad. Hindi ko alam. Kasi may bayad siya. It's a good day. It's a good day coffee. Ito yung lugar. Maliit lang siya. Maliit lang yung place. So, hindi tayo pumunta. Siyempre, ang tinatanong natin talaga ay yung view. So, sa labas tayo po pwesto. Labas tayo sa labas. Yan. Oh, di ba? Oh, maganda yung view dito sa part na to. Ganyan siya. Love it. Hindi naman talaga pinunta natin dito yung view. So, dito tayo pumesto sa nakit natin yung pinakamataas na part ng apartment which is hindi pala pinakamataas. May 9 pa pala. Nasa 8 lang ako.
ka napili kung puntahan mo yung mga good day. Kasi din madalas sila papanood eh. Lagi siya nakikita na parang dito sila nagpupunta. So, dito ka nagpunta. See the view? Sila. Medyo mataas. Nakakalula siya. Pero relaxing, di ba? Maganda sa mga gatong part kasi yun. Sumorder ako ng bangi combo with syempre the coconut cafe. It's worth $130,000 kasi meron siyang 10% na VAT. At ang nakakatuwa, yung binayad ko sa elevator na 3,000 ay binalik nila. So, yun ang maganda. Binabalik nila yung bayad sa elevator. Kasi pag kumain ka ng elevator, may 3,000 na bayad. Pero, kung gusto mo naman makatipid ka talaga, edi din ka sa hagdanan, nakarin yung hagdanan, makagod ka. Siyempre dahil tayo ay may katawang Barbie, so mag-elevator lang tayo. Nakakatuwa lang, binabalik pala nila. Yung ginagawa. Magkakabit tayo, magpapakaba tayo ng ganito kataas. Nakakaba, diba? Nakakaba. Diba? So, yun muna. Finally, dumating na rin yung order ko after 20 minutes. Almost 20 to 30 minutes din ako nagantay for the bun. Kasi bagong luto siya. Yan. Umorder ako ng coconut coffee. Tapos yung bali. At pumesto ako dito sa mataas na lugar. Alam mo yun, nagpapakaba ka na, kakabahan ka pa. Diba? Wala ka fear of height eh. Ayan, so, ito yung POV mo habang nagkakape ka. Ayan. So, taste test naman tayo. So, ngayon, taste test tayo. Ay, BTS pa sa video. So, unahin natin tikman yung, mainit pa yung bangi eh. So, sorry, may mamaasan ako. Ano ba yun? Pag nilalaglag. So, unahin na natin yung coffee nila. Nasa good day nga pala ako ha. Kasi ito yung pinakamataas so far. So, tunay ko na yung pinakamataas. Sayang naman yung binayad ko sa elevator. Na ulitin ko, binabalik din naman nila nung restaurant na pagkakainan mo, nung shop. Pero di lahat daw binabalik. May mga nagbabalik na. So, you have to ask about it. So, subukan natin itong coconut coffee. Kasi ito yung, syempre tayo sa mga sikat, diba? Meron siyang sa ibabaw. Parang meron siyang tinikman ko siya eh. Coconut flakes. Masarap siya yung fairness. May straw. Hindi ka naman. Okay. So, naging cereal pala siya. Yung dessert siya at the same time. So, hindi ko alam kung gano'n tama pagkain ito. Hahaluin mo ba siya? Or papapakin mo na sa ibabaw. So, naghalo ko nila siguro. Ginawa ko siyang sprinkler. Ayan siya. So, taste test tayo. Kung anong lasa. Nakatikim na ako nito sa Pilipinas eh. Nung nagka-interest ako mag-Vietnam. So, ito yung una kong tinikman. Bukod sa pa. Yung coffee kasi di ba may Vietnamese coffee na tayo yung capche ba yung cafe sa ganon. So try natin itong legit na coconut coffee ko anong lasa. Nasa ano siya? Coconut. Alamang, nasa coconut coffee nga. Ano ba yun? Nasa coconut coffee? Coconut coffee nga in-order mo. Nasa kape siya na ang halong coconut na parang nag-mix yung tamis niya sa pait ng kape kasi ang tapang ng kape nila. So, masarap siya in fairness. So, kain na ako ha. Diyan na muna kayo. Enjoy ko lang to. Sa bush. Yes, so tatapos na tayo sa ating coffee. So, ano naman siya? In all fairness. Sarap naman. Worth it naman kahit pa. So, bababa na ako. Dahil hindi para isa-isahin ko lahat ng coffee shop dito. No? So, siguro gagawin ko. Parang every punta ko dito, every day, pababa ako ng pababa. Ganun. So, bababa ako na ng elevator. Dahil bayad naman ako, no? So, libre sa akin ng elevator. So, kapag pupunta kayo dito sa coffee apartment, kailangan nyo magbayad ng 3,000 Vietnamese dollars.
Hanapin niyo yung pogi na yan. Sa kanya kayo magbibigay ng 3,000 dong. Pero muntik ako na siya mabigyan ng 300 dong eh. Kasi nga, pogi siya. So, sa kanya mag-ano. He's going to pay 3,000. Yeah, 3,000, right? 3,000. 3,000, yan. Kaya mo mabayad ng 2,000 para magamit niya ako ng elevator dito. Pero kung gusto niyo magdagdag, wala namang problema. So, ito yan. So, ngayon, tayo ay rarampa na. At tayo ay iikot-ikot na ulit. So, ito na muna ang ating coffee apartment experience. The cafe apartment pala. Hindi pala coffee, the cafe. Coffee ako ng coffee. Kaya pala hindi nila alam. Pag tatanong, cafe apartments pala.